Mga ka-sports, paano kung sabihin namin sa inyo na ang pinakamahirap na laban ni Kai Sotto ay hindi laban sa kalaban, hindi laban sa matatangkad na imports, kundi laban sa sarili niyang isip at katawan. Ngayon, alamin natin ang totoong kwento sa pagbabalik ni Kai Sotto, isang kwento ng sakit, pagdududa at muling pagbangon. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Mga ka-sports, sa kasagsagan ng kanyang karera sa Japan, tinamaan ng injury si Kai Sotto, isang bagay na kayang baguhin ang kapalaran ng kahit sinong atleta. Para sa isang 7'3" na sentro, doble ang hirap ng recovery. Hindi lang sa tuhod, paa o likod na kailangan alagaan, buong katawan talaga at balanse ang nakataya. Habang naglalaro ang iba, si Kai ay nasa rehab, nasa conditioning at madalas na nag-iisa. Ayon mismo kay Kai, mas mahirap ang mental recovery kaysa physical. Mga tanong na paulit-ulit sa isip niya, kung makakabalik pa ba ako sa dating galaw? May future pa ba ako sa international basketball? At kaya ko pa bang dalhin ang bigat na expectation ng buong bansa? Dito, maraming atletang bumibigay pero hindi si Kai. So ngayon mga sports, sa gitna ng katahimikan sa Japan, may isang bagay na hindi nawala suporta. Paulit-ulit na bumabalik si Riri Madrid sa Japan kahit may sariling career sa showbiz dito sa Pilipinas. Hindi kamera, hindi spotlight, tahimik na sakripisyo. At syempre, ang pamilya ni Kai ang pundasyon nagpapadala sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban. So ngayon, ang numerong hindi nagsisinungaling. Kahit hindi pa 100%, ito ang naipakita ni Kai. Ang kanyang average 17 points, 12.5 rebounds, 3.5 assists, 3 blocks. At take note ha, kalaban niya sila Jalil Okafor, dating NBA center. Ibig sabihin, hindi lang basta bumalik si Kai, nakikipagsabayan na siya ngayon. So ngayon mga sports, may dagdag timbang si Kai pero hindi ito kahinaan. Sa tamang conditioning, mas malakas sa ilalim, mas magiging dominante sa rebound at mas magiging solid sa depensa. At sabi pa nga niya, kailangan ko lang ibalik ang timing at kumpiyansa. Sa paparating na second window ng FIBA, marami ang umaasa na mas mabilis, mas agresibo, mas matatag sa depensa. Kung magtuloy-tuloy ang improvement, posibleng mas malakas pa si Kai kaysa sa dati. So ngayon mga sports, ang kwento ni Kai Sotto ay hindi lang tungkol sa basketball, ito ay kwento ng pagbangon, mental toughness at paniniwala sa sarili. Sa kabila ng bashers, duda at sakit, bumabangon ang Kaiju. Like, share, and subscribe para basahin ko yan ang iyong mga komento sa ating video. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!